At kung ipapakita sa iyo ang kopya ng Administrative Order Number 11, ito ba ay makikilala mo? Opo. Sa mga kapangyarihan at responsibilidad na iyong binanggit, ano ang araw-araw mong ginagampanan kung mayroon man at kung iyong nalalaman? Ang araw-araw pong pagbabantay at pakikipag-ugnayan sa aming mga ahente dahil po sa araw-araw namin pag-iimbestiga ng iba't iba pong usapin na pumapasok po sa aming ahensya. Kaugnay pa rin ng mga binanggit mong kapangyarihan at responsibilidad, ano ang pinakamabigat mo na responsibilidad bilang NBI Director kung iyong nalalaman? Objection, Your Honor. Calls for an opinion. Witness may answer. I think witness is competent enough to answer that question. Thank you, Mr. Presiding Officer. Ang akin pong hindi lamang po bilang primary investigating agency, kundi ang amin pong primerong ginagawa ay ang pagbabantay para po sa ating mga taong bayan at bantayan din po ng ating konstitusyon ay maipatupad at siguraduhin na hindi po nagkakaroon ng kaguluhan at ligalig para ito po ay puksain, habulin at amin pong kung kinakailangan ay kasuhan ang mga taong lumalabag po sa amin pong mandatong binabantayan. Chair would like to remind the lead prosecutor to go into the meat of our direct examination already. I think we've heard enough of the preliminaries insofar as Director Matibag is concerned. Kindly proceed, ma'am. Your Honor. Mr. Witness, naririto ka upang tumistigo sa impeachment trial na ito. Ano ang pagkakakilanlan ng respondent sa impeachment trial na ito kung iyong nalalaman? Malino naman po na ang nasasakdal po sa impeachment trial na ito ay ang ating pong Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte. Bukod sa ang respondent ay ang Vice Presidente, ano pa kung mayroon man ang pagkakakilanlan ng respondent sa impeachment trial na ito? Base po sa aking mandato bilang direktor nang ako po ay pumasok sa aming opisina, lahat po ng mga kasong nakabinbin at mga amin na naipasok sa Department of Justice ay aking pong niribisa at tiningnan upang akin po itong masubaybayan. At isa po sa mga kasong aking nakita rito, ang respondent po rito ay ang ating pong Vice Presidente kung saan po siya ay kinasuhan ng aming Cybercrime Division ng grave threat at inciting to sedition na kasalukuyan po ngayong nakabinbin sa Department of Justice. Nabanggit mo na ang respondent ay may kasong grave threat at inciting to sedition sa DOJ. Mr. Witness, ano pa kung mayroon man ang pagkakakilanlan ng respondent sa impeachment trial na ito? Ang ating pong Vice Presidente kasalukuyang ating pong subject sa ating continuing investigation dun po sa pagbabanta at plano na pagpatay po sa ating Pangulo, sa First Lady at sa dati pong Speaker of the House. Mr. Witness, may binanggit ka na continuing investigation ng NBI. Ano ang iyong ginawa kung mayroon man kaugnay ng ongoing investigation ng NBI na iyong binanggit? Tayo po ay nagtatag ng tinatawag ko ni Special Task Force po sa pamamagitan ng pag-create po ng isang administrative order kung saan bumalangkas po tayo ng mga miyembro ng aming pong opisina para sila po ang magtuloy ng investigasyon na ito at mag-monitor po ng mga kailangang gawin. Kaugnay pa rin ng binanggit mong Special Task Force. Ano ang kahalagahan nito sa investigasyon na ginagawa ng National Bureau of Investigation? Napakahalaga po para sa amin sapagkat from our law enforcement perspective, ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na namin hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President which we consider also na threat po sa ating national security. Mr. Witness, anong katunayan mayroon ka? Kaugnay ng iyong binanggit na binuong Special Task Force upang mag-imbestiga sa lahat ng banta sa buhay ng Presidente kasama na ang pagbabanta ng Vice Presidente. Meron po akong inisyu na Administrative Order number 11 noong April 16 ng kasalukuyang taon po.
At kung ipapakita sa iyo ang kopya ng Administrative Order Number 11, ito ba ay makikilala mo? Opo.